Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 37, talata 1 hanggang 7. Si Jose at ang kanyang mga kapatid. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan, sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak nina Bilha at Silpa na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan, nanaginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikuwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, "Napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions sa Book of Genesis 37, verse 8 to 14. Ano ang ibig mong sabihin? Na maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yuyuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo. Inggit na inggit kayo siyang kanyang mga kapatid. Iniisip-isip lamang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Ipinagbili si Jose dinala sa Ehipto. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at ipinapastol doon ang kawan ng kanyang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Upo," tugon ni Jose. Sinabit pa ng kanyang ama, "Tignan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan." Pagkatapos bumalik ka agad at nang malaman ko, lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Amen po. Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na gawain ko mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-37 ng Genesis, versikulo 15 hanggang 22. Nang si Jose at ang kanyang mga kapatid. Versikulo 15 po, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," tugod niya. "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa siya ay natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, Wag nating patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lang natin siya sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 37, versikulo 23 hanggang 29. At ang sabi, paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid,
Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumara ang mga mangangalakal na Medyanita, iniahon nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from Genesis chapter 37, verse 30 to 36. At siya'y nagbalik sa kanyang mga kapatid at kanyang sinabi, "Wala ang bata at ako saan ako paroroon?" At kanilang kinuha ang tunika ni Jose at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing at kanilang inilubog ang tunika sa dugo. At kanilang ipinadala ang tunikang may sari-saring kulay at nila sa kanilang ama at kanilang sinabi, "Ito'y aming nasumpungan. Kilalanin mo ngayon kung tunika ng iyong anak o hindi." At kanyang kinilala at sinabi, "Siya nga ang tunika ng aking anak." Sinakmal siya ng isang masamang hayop. Si Jose ay walang pagsalang nilapak. At hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot at kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang at pinangisang maraming araw ang kanyang anak. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya'y aliwin. Tatapwat tumanggi siyang maaliw at kanyang sinabi, "Sapagkat lulusong akong tumatangis sa aking anak hanggang si Sheol." At tinangisan siya ng kanyang ama. At ipinagbili siya ng mga Midyanita at Ehipto kay Potiphar, puno ni Faraon na kapitan ng bantay. This is our word for today. Amen.